Paglalamayan na sana ang China. Kaso, peke pa lang inilabas na video ng Chinese Foreign Ministry. Fake news talaga tong China kahit kailan. Akala ko naman matatapang talaga, mga duwag naman pala. So ano na China? Baka sabihin nyo edited na naman ang Maritime Cooperative Activity ha? Totoo yan, wag nyo igaya sa inyo na puro peke na lang. Kahit i-fact check nyo pa. At syempre kung nagsasanay ang Pilipinas at Amerika sa pakikipagdigma sa karagatan, magkakasa rin to ng pagsasanay sa kalangitan. Papali pa rin ang mga fighter jet at posibleng magpaspato ng Batanes. Ano ang ibig sabihin nito? Pupunta sa Taiwan ang Philippine Air Force at US Air Force. So posibleng rumisponde ang Pilipinas sa Taiwan kung sakaling magkagera doon. Tama naman 'di ba? Para saan pa ang gagawing military exercises kung wala naman tong dahilan o connection sa Taiwan? Pwedeng mag-reach up to beyond Batanes at yung northern tip natin, no? Anong involved dito? Mga fighter aircraft from both air forces. So, may FA-50s tayo, tsaka merong F-16 from the US side. Mga usual air combat maneuvers, basic fighter maneuvers, tactical intercept. Dito sasanayin kung paano mabilis makakaresponde ang US Air Force sa oras ng gyera. Kung may lumubog man na isang barko ang Pilipinas o may mamatay tayong tauhan, agad aatake pabalik ang US Indo-Pacific Command. Dito hindi na kailangan pang magdeklara ng gyera ang US kontra sa China. Kusang ma-activate ang Mutual Defense Treaty at agad-agad maglulunsad ang Amerika ng airstrike laban sa China. Dito muling inulit ni Admiral John Aquilino. Committed ang US na protektahan ang karapatan ng Pilipinas laban sa walang basihang pang-aangkin ng Chinese government. All of the nations in the region have the right to operate and gain the resources that are allowed to them inside of their exclusive economic zone. The Philippines are no different. And these actions are dangerous, illegal, and they are destabilizing the region. The illegal claim of everything inside of the self-proclaimed 9 or 10-dash line as Chinese sovereign territorial waters has no basis in international law, and it has been decreed by the 2016 tribunal that in fact, the Chinese have no legal claim. Kung kay dating Pangulong Duterte okay lang na binubuli tayo, kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon hindi yan katanggap-tanggap. Kayo, gusto nyo bang minamaliit lang tayo ng China? Hindi naman tama yan, di ba? Dito hindi papayag ang Administrasyong Marcos, inaapi-api lang ang mga Pilipino. Hindi hahayaan ni PBBM na may mamatay pa sa West Philippine Sea bago tayo umaksyon. Dapat handa tayo sa oras na may sumiklab talagang malaking gulo. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat, naway patuloy nitong pagtibayin ang ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. Kayo, ano ang inyong reaksyon sa mas lumalalang agresyon ng China sa ating teritoryo? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.